Welcome Yes, to Nuuk welcome! Greenland! Hi guys, ito ang tinatawag nilang End of the World. Alam mo ba kung bakit tinawag ang Nuuk Greenland na End of the World? Dahil ito ang isa sa pinakahilagang kabisera sa buong mundo, malapit sa Arctic Circle, kung saan nagtatagpo ang yelo, dagat at katahimikan. Sa lugar na to, parang humihinto ang oras, tahimik, malamig, pero kamangha-mangha. Kaya sa dulo ng mundo, mararamdaman mong buhay na buhay ka. Hi guys, good morning. So we're now leaving here at Denmark. Nakita nyo yung hotel natin. May sariling check-in informations, di ba? So ngayon, bibiyahe na kami papunta sa ibang destination ulit together with our group from Cagayan and Cebu. So iba-ibang mga kababayan natin ang kasama natin ngayong araw. At as of the moment guys, until now, yung baggage natin lost pa din. Wala pa rin information kung nasaan. So may iwan na rito sa Copenhagen yung isang baggage. I don't know kung saan namin makukuha yun. So wala kami magagamit para sa ating OOTD dito sa papuntang Greenland. So parang nag-layover lang kami dito for one night and then flight ulit. Pangatlong eroplano ngayong papuntang Greenland. So ito sila Ella. Hey ma'am, sup? Buti lang good mood siya. Ayun, after dun sa hotel namin, isang elevator lang. Andito na agad kami sa Terminal 2. Ayan oh, di ba? Social men. Okay guys, after one day of trouble, dito naman kami, mag-check-in ulit kami. Ito na yung walang katapusang biyahe. Sigurado worth it to kasi pinaghirapan natin puntahan yung lugar. After almost 2 days na biyahe, hey, finally, touchdown. Alright, after po ng napakahabang biyahe, welcome to Greenland. Kaya na kami ni Ella. We're here at Nuuk. Dito kami sumakay sa eroplanong yun. So yun, nakakarating na nga kami after ng napakahabang biyahe. At balita ko guys, yung aking bag na nawawala ay nandito. So yun, finally, may good news na nangyari. At mukhang sa Copenhagen siya nakita. So the view feels different, looks different. Kaya nyo guys, yung background natin iba na. At saka yung kulay ng langit. Ganda. Yun, manonotice nyo agad na iba na yung klima dito. Ang lamig guys. So, nandun pa sa bagahe namin yung mga malalamig na kasuotan namin. Ang lamig Grabe. Buti pa siya naka-warmer Okay, so dito na kami ngayon sa conveyor kung saan lalabas yung mga baggage natin. And hopefully, nandyan nga yung nawawalang luggage natin na hindi ko alam kung saan naiwan sa Copenhagen or sa Dubai. But sigurado ako sa Copenhagen yun now lost kasi isang beses lang ang flight dito at nakasabay sa amin. So meron lang kaming isang problema. Problem is yung luggage natin ay syempre limitado lamang. Paano yun? Mag-overcharge tayo ngayon and paano gagawin natin? So para hindi siguro tayo mag-overpay, we're going to request to send that luggage to Luisat tomorrow at doon na namin siya i-pick up. Kasi may isang araw pa kami dito sa Nuuk. Dito kami ngayon nga pala sa Nuuk, sa Greenland. So, from Nuuk, Greenland, so we send it to Luisat Hotel. So, we will negotiate it kung paano ba yun. Kasi talagang limitado lang yung baggage na dala namin. Okay, second bag has arrived. Meron pang isa. Yung isa na lang. Saan nandito? One more to go. Kung wala dito? Okay lang, it's okay. Sabi ko nga sa'yo. Yeah. Dumating na. Hey! Happy din yung mga kasama namin. Nakabalik yung bag natin nawawala. Welcome to Nuuk. At supposed to be, dapat Copenhagen ka lang Hey! Eto na. He's back. Saan ka ba nagpunta? Meron ka lang. Namasyal lang Dubai. Nakarush Timo, rush Tara. Go! Sa'yo to, sa akin yan. Sa akin to malaki. So ayun na nga guys, nandito na kami sa labas ng airport ng Greenland, sa Nuuk. This is the Nuuk. And then, ito na nga po yung ating van
kung saan kami sasakay, at eto na nga, over baggage pa din. So what happened to our lost baggage nga pala? Ibinalik namin kasi magiging burden sa amin yan kapag binitbit namin kasi tomorrow we're going to fly again and fly again and fly. So we have 3 flights na dapat 40 kilos lamang kami ni Ella, tag 20 kami. So kapag dinagdagan mo ng plus 20, we're going to pay another, too much. We decided na, yun na nga, yung pang OOTD natin ay, yun na, iniwan na lang natin dyan. We send it back to Copenhagen and then once nakabalik tayo ng Copenhagen, pipick up na lang natin siya doon. So, dito pala tayo sasakay, Greenland Lions. Asawa kong maganda, andyan ka na ba? Nako, over baggage pa din tayo dito. Sorry guys for making it delays. Yung mahiwagang luggage, ba? Yes. Alam mo, kulay dilaw na nga, siya yung pa yung naiiwan, ano? It's very bright na nga eh. Welcome Yes, to Nook welcome. Greenland! Hi guys, ito ang tinatawag nilang End of the World. Alam mo ba kung bakit tinawag ang Nook Greenland na End of the World? Dahil ito ang isa sa pinakahilagang kabisera sa buong mundo, malapit sa Arctic Circle, kung saan nagtatagpo ang yelo, dagat at katahimikan. Sa lugar na to, parang humihinto ang oras, tahimik, malamig, pero kamangha-mangha. Kaya sa dulo ng mundo, mararamdaman mong buhay na buhay ka. Oh, yan guys, nakakita niyo ba yung nasa likod na yan? Ayan, tawag dyan, Nook. Nasa Nook tayo. Yeah, nasa Nook nga tayo. Ano tawag yan, Nook? Talaga naman eh. Public school nila Yes. sa mga bahay nila. And sabi ng tour guide natin, this is the biggest population sa lugar nila dito sa Greenland. At they have a 5,000 people na nakatira dito sa ngayon. 5,000 lang. Yeah, konti lang, no? Yeah. Kasi. Ang lamig. Dapat nagre-reproduce sila dito kasi it's cold. Ganda, no? Katabi. Okay, so dito tayo ngayon sa museum nila. At nakikita niyo yung mga yan. Ito yung mga damit nila noon. Traditional clothing ng mga kababaihan at kalalakihan dito sa Greenland. And as you see, nakita niyo ba yung mga yan? Yung boots pa lang yan, 2 taon daw ginagawa. Manually and handmade. Ganun katagal. Grabe, no? Ito naman sa kabilang side, makikita nyo rito yung bahay nila. Itsura ng bahay nila since 1950s. Ganyan pa lang yung mga sabitan na ganyan. Inutuan nila. Ito. Tapos may salmon sila dyan. Kumakain din sila ng tuyo. May tuyo rin sila. Salmon. Rice. Kaya may mga pato din, no? Yung mga itsura nila parang mga Pinoy din. Parang Asian ang itsura. Ito naman, medyo modern na. Medyo box din sila dito. Ito yung mga itsura pala nila pag nakasuot sila dyan. May boat din. Lamig siguro niya. And this is the local here at Greenland. They look Asian. Look, parang mga Pinoy din. Polarized 3D. So yung spirit and soul nila. Tignan niya guys. Meron silang mga pinapasok sa bibig nila. Wow, man. Oh, look at. Creepy. Oh, dito na ako pa yan. Ito mga to. So that's the ending of our museum tour. Ito yung museum at nasa labas na kami ngayon. Ang ganda ng, bahay. Lahat ng view maganda. Grabe. Oh, hindi ka pala tapos. It's not yet done. Another museum. May bangka. North Greenland na to. Yung mga bangka na gamit nila noon. May bear pa. Ang lamig. Look at them. Para silang penguin maglakad, no? Sa lamig. Mga clothes nila. Ito, bear to. Bear yan. Settlement, they were used to dogs. Mga dogs ang transportation nila. So, there you go. Doon na natapos yung ating tour dito sa museum. Nag-iisang museum daw to sa Greenland. Ganda ng lugar. Okay, after the long day, this is our lunch. Sarap. Sarap, no? It looks delicious. Sarap nito.
You know why? Bakit maraming construction ngayon dito sa Greenland? Bakit nga ba? Kasi summer nila. Yung summer nila malamig pa rin. Yun yung yung panahon nila para makapag-build. Yeah, malit lang yung panahon para mag-build. So, Okay. talagang Pero todo build sila. it's cold pa rin kahit summer na nila, no? Kahit windbreaker lang, okay na. Hindi kaya nito. Naka-warmer pa ako sa loob. Tsaka dito sa pambaba, kailangan natin ng medyo walang hangin na pasok sa katawan talaga. So yun, pagkatapos namin kumain, sarap ng kinain namin kayo na seafood. Naman, I don't know, mag-shopping daw sila. Dito daw. Let's go here. Bilihan ng souvenir. Souvenir ulit. Ano? Nice. Hanap pa ng oso. Ito? I think, yeah, it's a ship. I'll just eat salmon. And now, local fish naman. It's a red fish. Local fish dito. Yeah. From? Grabe, ang sarap naman ng food mo, bossing. Okay, so today naman, guys, ngayon pa rin yun. Maghahunt kami ng... So that's everybody? Aurora Borealis. First time namin mag-hunt ng Aurora dito sa Greenland at unang araw din namin ngayon. Okay, we're about to ride here at Ice Sports 8. Thank you, sir. Sakay kami dito sa yellow na bangka. Then you also have Aurora forecast, where you can see forecasted Northern Lights. activity from the sun, giving the northern light. And when I looked this afternoon, it was up at almost 5, which means it's really, really excellent. Now when I look now, it's a bit more down, but that means it also changes quite a bit. So I have good expectations for tonight. Magpapakita yan. Yeah, Magpapakita we yan. go out now after we depart, and then I look at in case anything happens, then this is where we muster. Underneath the floor and the wet bags here, we have immersion suits. And immersion suits is really good for polar water. 24 hours in the water. It has buoyancy inside, so you don't need to put a life jacket. Yan. We have life rafts. There's one on each side on the sun deck, and then there's one at the stern. The crew will have them inflated, and it's just for fun and stuff. Now when we sail towards open waters and look for the northern light, I keep some of the lights on. But once we're out there, I turn off as much as I dare. Mind your step, look where you're going, hold on to something, because I'll turn off most of the lights. Okay. And then we'll be back here around midnight. Midnight. We will dock just on the other side here. I talked to the bus driver and he knows. I'll call him 15 minutes earlier. So he will come over there, closer to the city, but we won't be going here. Okay. But, if anybody Pay needs attention taxis, just kasi let us know. safety yung Come in, ina-explain. taxis. Thank you. Okay guys, medyo napansin yung sobrang tahimik. Tapos madilim. Pinatay kasi lahat ang ilaw. Tapos yung taxi na sinasakyan namin, water taxi, ito umaalon-alon. At ngayon, naghahanding na kami ng Northern Lights. So, labas tayo ngayon para makita natin kung meron ba tayo makikita o wala. Okay, so lumabas tayo. Wala pa rin tayo nakikita. Nilamig kayo. Tsela. Inantok na. Ayaw po nang lumabas. Labas ulit tayo para makita natin. Ano tayo nakikita mga kaibigan? Everything is madilim. Medyo mahirap talaga maghanap ng Northern Lights na ito lang. Hindi mo siya basta-basta makikita din. Uy, ang lamig, grabe. Wala pa tayo nakikita o talagang malamig. Pasok, pasok. Hindi kaya. Ang ganda-ganda sa harap eh. Walang tao kahit isa. Dito, kailang ang hangin. Saksakan ng lamig. Tulog. So ayan guys, tapos na nga kaming mag-hunt ng Aurora Borealis. Medyo hindi makita sa video at sa cellphone pwede makita, through picture lang po. Okay naman, enjoy at at least na-experience natin yung Aurora Borealis dito sa Greenland. Pangalawang Aurora na nakita natin ito kasi dati nakapunta tayo ng Iceland. So ngayon Greenland naman. So sa Greenland, ganyan na nakita namin, no? Yan! Oh, we changed our car. Ayan guys, good morning. Maga kaming gumising ni Ella ngayon. 4 o'clock in the morning, nag-empake na agad kami. At ngayong araw, papunta kami ng Ilulisan. Part pa rin yun ng Greenland. So, domestic flight kami from Nuuk, papuntang Ilulisan. Papunta na kami sa airport. Sa loob ng 13 taon, masabi mo ba na mabilis ang improvement nila? Ito lang mga nakakaroon taon ng ano. Yung mabilis na improvement. Oo, after pandemic. Kasi yung mga building yan, yung mga natin, puro bago lang yan eh. Ah, okay. Kasi ang alam ko sa Greenland, buong Greenland, nasa 1,000 pa lang ang Pinoy. Pero dito sa
Nook, nasa more or less 600. So yung 400 sa iba-ibang... So sa 600 na Pilipino nandito, yun lang yung bilang sa ngayon, kuya? 600 Pilipino? More or less dito, 600 dito sa Nook. Para sa iba-ibang isla, may 20, may 20, may 40, ganyan. Yung nagsiserve sa atin kanina na parang foreigner doon sa ano, Pinoy pala yun, taga Caloocan. Nag-gold na lang kami, tinagalog kami. Yun, no? So, andito na nga kami sa airport. Pwedeng bigyan kita souvenir, oh. Salamat. Ayan. I don't know, di ka nagpo-follow, pero yan sa Facebook yan. Vlogger ka yan? Oo, kuya. Oo. Ano mo? Ayan, nandyan. Alfred Watermax. Nasa sticker. Thank you, kuya. Tingnan mo yung airport nila. Ang ganda, oh. Bago lang siya, no? Pasok tayo. Konti lang pala yung mga Pilipino nandito, pero marami kaming na-meet na Pilipino. Okay, so mag-check-in na kami as of the moment. 1, 2, 3. Pang-apat na aeroplanong sasakyan namin ngayon. Ibon na po kami pag-uwi. Umipakpakan naman. Let's check. Parang puro flights ang ginawa namin. Pero still enjoy kasi marami kaming mga lugar na pupuntahan. Saka that's the only transportation that we can. Yeah, wala namang ibang choice eh. So mabilis lang din naman mag-check-in dito. Kasi wala naman masyadong pasahero. Kita mo, ang luwag ng kanilang airport. Thank you so much. Thank you! Good to go. Let's go. Okay, so nandito tayo ngayon sa Nuuk at ngayon po tayo dito sa Ilulissat at 9 o'clock. Okay guys, right now we're delayed at supposed to be 9:15 in the morning dapat flight namin. 9:30 na guys, so di pa rin sila nagtatawag. Pakita ko sa inyo yung status ng lugar para at least alam nyo kung ano yung dahilan bakit siya na-delay. Ayan, so wala kaming makita sa labas. So basically, hindi makapag-flight yung eroplano. Wala pa silang tawag mula kanina. Kami lang mga tao sa airport. Medyo konti yung mga tao dito, guys. Baka lasing. Hindi, lasing yung piloto. Lasing. Masarap ka talaga kay kasama. Nawawalang lungkot ko. Pinapatawa ka lang namin kasi delay na nga tayo. One shot, 40% alcohol. Ito, di ba? Sarap. Champagne. Ito, maganda. Maliliit lang, oh. Sa aeroplano, libre, no? But I don't think na may libre ngayon. Domestic flight, eh. Tignan nyo, guys, kung gaano kaganda yung airport nila, oh. Ayun, super ganda. Ang linis kahit sa kisame, oh. Well-maintained talaga. Ganda, no? Bagong airport lang to, guys. Oh, man. You have to know what's the reason. Pagkasya si Aka kayo pula na. Oh, man. The airport now is closed. And the flight is cancelled. Is it for Ilulissat? Oh, man. Not every flight for the crew. Maybe all the flights. So now, they cannot explain it to us. All the flights daw is cancelled. Lahat. Oh no! Lahat. So yung mga luggage natin, babawiin natin. Oh, let's go up daw and get our Luggage? Oh man. So, well, gano'n talaga. So we need, nag-check-in na kami kanina. We have to get our luggage pabalik. Sana sinabi ng mas early. Hindi, actually sinabi na kanina eh. Na wala nang flight, sarado na yung airport. Kasi dyan kanina, kita mo yan, yung screen na yan, naka dyan Ilulissat na yan. So, kanina kalagay na, tapos nung magbo-boarding na, pinaboard yung iba. Tapos, pinababa din. So, basically, talagang wala nang flight. Airport is now closed. Oh, man. So let's go and get our luggage. Okay, so yung mga bagay namin na to, ayan, so binigay ulit sa amin. Dito ulit kami sa conveyor kung saan dumating kami dito sa Nuuk ng day 1. Parang umikot lang. Ayun, so wala, hindi kami makaka-flight ngayon. We don't know what will happen. Ito yung mga pasahero na hindi makakasakay ngayon dahil biglang sinarado yung airport without any reason. But I'm sure there's always a reason. Kasi hindi naman sila magsasara ng walang dahilan, di ba? Sigurado, because of the safety of the passenger yan. KL at 12 has
Okay, so akala ko guys ay ordinary yung delay flights lang. Hindi pala. Cancel talaga. Wala nang flight ngayon. So papuntang Ilulissat, wala na. So dito yung mga kasama natin. Andyan sila lahat. So, mga Pinoy pa dito na napaupo. Puntang Denmark. Ayan yung iba nag-check-in din. So, yung domestic flights ang cancel. Pero yung mga international flights, hindi naman.